What's up, Bayang Arirista? Nandito tayo, isa pa sa mga hinete sa Japan, RM Magkamit. Magkamit, bahati ka muna sa Bayang Arirista. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magkamit, sa pamilya mo, ikaw lang ba yung nasa karera? Nagtatrabaho sa karera? Oo. Hmm. Ako lang. Paano ka napunta sa karera? Nanonood lang dati ako eh. Hmm. Nanonood lang ako ng karera tapos nagustuhan kong Sumakay ng kabayo? Parang pinangarap ko. Maging hinete? Oo. Pero bago ka mangarap maghinete, balita ko, naging boxer ka eh. Naglaro ako. Ng boxing? 3-rounder lang. 3-rounder? Bakit Amateur. naman iniwan mo yung boxing, pinili mo yung paghihinete? Para inano ko lang yung hanggang gumaan yung katawan ko. So ngayon, paano ka nakapunta sa karera? Bumalik ako sa karera Hmm. kasi gusto ko talagang pinangarap kong maging hinete. Hinete. Tapos, nung nakita kong tanggapan ng mga jockey, yun, nag-apply na ako. Nag-apply ka. Kaninong kwadra ka? Unang nag-ensayo? Kaninong kwadra ka unang nag-ensayo? Kay ako eh. Nagtulong-tulong muna ako muna ako ng experience kay Mamukod. Entoy Mamukod? Sige, Kay Entoy. Simangan. Ay hindi man ako nag-ensayo ron. Tumulong-tulong lang ako. Tapos, nung nag-schooling na ako academy, tinulungan ako ni Primo Basco. Si Kuya Imo. Bali, sa San Lazaro ka, lumipat ka ng Santa Ana. Nag-schooling na ako. Tapos? Sabi sa akin niya, gusto mo sa tatay ko, mag-isayo ka. Kay Tio Basco. Kay Tatay Basco. Yun, binigyan akong maraming ensayo, matitigas. Kay Jerboy Reyes, may-ari ng Santa Ana. Sino hindi mo makakalimutang ininsayo mo doon sa kay Tatan Tony? Matigas. Nagla di Queen. Nagla di Queen? Oo. Medyo matigas yun eh. Wala pa naman akong ganong experience sa pananakay nun. Ay medyo matigas talaga. Ano ginawa sa'yo? Ay kumakaskas. Ay pinilit kong ilaban sa sarili ko. Hindi naman nakaikot ng okay naman. Pero hindi ka nahulog? Hindi naman. Pagkatapos nun, nabata ka na? Oo. Binibigyan akong matitigas. Diyan ako nabata kina Tatan Tony? Kina Tatay Basco. Yan ako nabata. Pero, di ba si Tatan Tony, tinuturuan ka ba ni Tatan Tony kung paano manakay o ano? Oo, naturuan ako. Si Kuya Imo, unang ba sa'yo sumakay si Kuya Imo? PC Basco? Oo, una siyang sumakay. Pero bus namin, presidente namin yan sa academy. President si PC Basco ng Jockeys Academy. Oo. Mga time. Pero tinuturuan ka rin niya manakay nun? Oo, naturuan ako. Wala naman akong ganong alam dyan. Sino mga kabats mo nung pumasok kang apprentice? Yan sila. Sina Jem Ragos, William Laloma. Sino kasabayan mo sumakay? Last batch kami. Sina Selvating, sina Villarmosa. Kayo yung mga last batch? 6 kami yung last batch eh. Nung unang sakay mo, naipanalo mo agad? Ay muntik na. Kalatagan boy. Ano nakuha? Segundo, nalaglag lang yung lahatig ako. Paano nangyari? Dumulas kasi, siyempre, bago lang ako eh. Kinabit ni kumpare kong kapatid ni PC Basco, si paring Marlon. Helper ko yun. Si Kuya Marlon. Ang kinabit ay goma renda eh. Hindi naman ako ganun marunong gumamit pa. Bago-bago lang. Ay pawisin yung kabayo. Pag-ikot ko ng lahatig, nalaglag. Ultimo kwarto. Pero kung hindi nalaglag yung lahat, nanalo ka? Nalo eh. Ano, dihado? Dihado. Kalatagan boy. Pagkatapos nun, ni Kalatagan boy, nagpanalo ka agad? November 2, 1992. Tanda mo pa. Sinong kabayo? Divine Wonder. Ano Llamado? Dihado rin. Paano mo nadaos? Ano nga ang pista nun eh? Bad track? Baha. Bad track, Baha ang pista nun sa Taana. Divine Wonder, malaki ng paano na.
Paano mo siya naipanalo? Banderang tapos yun eh. Ah, Sarap sakyan nun, di ba yung Wonder? o nung apprentice ka, Elementary yun. marami ka bang nasakyan? Konti pa lang. Konti lang. Hindi naman Pero gano'n. marami kang ipinanalo. Marami rin naman. Hmm, Parang nasa kulang-kulang 100. marami ka rin naipanalo. Oo. Kasi nung apprentice ako, umpisa nung pinanalo ko si Divine Wonder, Hmm. ayun, marami ko rin pinanalo. 1 linggo, nagkaroon agad ako ng panalong 4. Naka-4 sa isang linggo? Oo. Magaling kang inete, talagang ano rin ha, Hindi, nabigyan pa ako ng Jerboy ng kay Lady Juliet. ng break. Oh. Oo. Yung puti na malaki Jerboy na sa Oo, Pinel oo. Bigusi yun. Eh, paborito ko yung bandiris na yun. Ibig sabihin, gamay mo si Lady Juliet na Oo, sakyan. yun na, ensayo ko yun. Ensayo ko Ah. sa Santa Ana yun eh. Nahulog ka ba sa laban? Oo naman. Ano nangyari? Paano ka nahulog? Ay, minsan may subaso, minsan bali. Nabalian ka. Bali Yung paa ng kabayo? oo, Nabali yung paa ng kabayo. oo. Ang dami ko nung Pero ano, hindi ka nung nahulog ka, hindi ka ba umayaw na ayaw mo na maghinete? hindi, parang na-challenge pa yung sarili ko na kaya ko yan. Kumbaga, alam mo na mangyayari Oo. talaga yung mga ganon. Kumbaga, hindi ka Yung ganyan, talaga. kasama sa buhay eh. Kasama sa trabaho. Sino yung pinaka-paborito mong kabayong nasakyan? Ay, kabayan ni Florendo, Torrientas. Toriantas. Imported ba si Toriantas? Hindi naman, sa grupo. Mabuti yun eh, no? Ang daming panalo rin yun eh. Oo, magaling yun. Hmm. Ang tulin pa sa aparato. Salbahe lang sa ensayo. Salbahe sa ensayo. Ikaw rin nag-iensayo. Oo, Hmm. ako nag-ensayo nun. Pero bago ka maging hinete, siyempre, nag-iensayo ka na, di ba? Yung nangangarap ka na maging isang professional jockey. Sino yung iniidolo mong hinete sa larangan ng karera? Si Kuwebong, Buse. Kaso may mga iba pa rin eh. Parang hinahalo-halo ko yung mga style nila eh. Pero yung De pinaka-paborito mo, Castro, magaling din. kasi si Kuya Angol. Sino Oo, pa? si Arpin, RP Hill. si Camo. Lintik ang mga kasikatan ng mga yun eh. Oo, Talagang ang gagaling nila eh. talagang sa isang linggo nagpapanalo sila 4, Napanood no? ko. 6. Arce Sanchez. Si RC Sanchez. Oo. Si RC Sanchez si Peponga. Oo. Kaibigan natin yan. Kaya lang, alam ko wala na si RC Sanchez. Hindi ko lang. Magaling, ko lang magaling. alam. Magaling sila magdala eh. Pero, inaano ko yung mga style niya. Parang hinahalo-halo ko yung pinapagsama ko yung ganito. Yung gawin niya. Pero talaga ang pinaka-inidolo mo, si Jack Guse, El Maestro. Oo, naturuan. Bakit? Naturuan din ako. Ano ba meron kay Kuya Bong at lahat ng halos ng ini-interview nating hinete, sinasabing magaling na hinete siya? Magaling unang-una na, magaling pa magpalabas sa aparato. Magaling magbalundag. Oo. Kaya pag matuli ng aparato, sabi niya, nung apprentice ako, sabi niya sa akin, pag para hindi mo masaltak ang kabayo, medyo umakap ka ng kaunti sa leeg. Hindi pala sa reda nakahawak yung yung. Oo. Medyo yung isa, nasa piling ng kabayo. Yung isa, medyo alalay lang yung kanan. Itong kaliwa. Itong Kaya yun, umpisa nung ginawa ko. Kumbaga, Ayos naman. iba yung dumiskarte yung Jack Guse. Oo. Iba talaga. Tsaka yung si RC Basco rin. Si Kuya Baba. Oo. Inabot mo rin palang manaki si Kuya Baba. Oo. Isa pa rin yung apprentice yung galing nun. Ni RC Basco. Mm-hmm. Hindi, basta Basco, kumbaga, syempre, hindi mo rin pwedeng minusin yan eh. Si Tatan Tony, napakagaling yun. Una rin sa akin yun eh. Una rin sa napapanood ko yung ang galing din pag naglaban na sila ni Kuwebong. Si RC Basco? Oo. Kung tumulak nga yun, tumutok sa ulo ng kabayo yun eh. Pero bago ka mangarap maging hinete, ano ba yung, kumaga wala ka pang masyadong alam sa karera. Ano ba yung gusto mo talagang matrabaho? Yung baga, nag-aaral ka ba noon? Oo, pumapasok ako noon. Pumapasok ako sa PIATI kasi hindi naman pwede na mag-apply ka ng hindi ka graduate. Diploma. Di na pumasok ako ng PIATI, marine engineer. Magma-marine engineer ka sana? Oo.
hindi ko rin ano, parang ano ko lang para hindi ako bakante. Ah, Inano ko yung sarili ko na ayokong magtambay-tambay. talagang gusto mo may ginagawa ka, may trabaho. Oo. Ngayon naman, sa paghihinete, yung nag-iensayo ka, ano may suweldo ba yun? Eh, barato lang kay Jerboy. Kahit Hmm. kay ano, kay Florendo wala naman akong sweldo. Ang ibig sabihin, kahit na nag-aaral ka ng pagiging hinete, kahit papaano kumikita ka. Oo, Yun pala kagandahan dun. oo. Yung siyempre natutuwa ka nanalo yung inisayo mo. May Eh, porsyento oo, na gano'n. malaki-laki na yung balato 'pag ano, ayos na masaya ka na nun kasi malaga ang pera nun, mataas pa ang value ng pera Anong nun. 19 ka ba sumakay nun? 1992 ako sumakay, 92. Hmm. 92. Tapos naman 'di ba, active ka, nagpapanalo ka. Tapos kahit papaano siyempre nakilala ka sa karerahan, RM Magkamit, talagang nagpanalo ka rin, eh. Ngayon naman, paano mo naisipan mag-abroad? Eh, sabi ko, inisip ko kaunti na lang ang sasakyan ko, Hmm, eh, hindi parang hindi sapat sa pamilya ko. hmm. Eh, marami kong anak, Ilan anak mo? siyam ang anak Ang ko, galing na istalyon 'to, RM Magkamit, idol ko 'to. Tapos? siyam ang anak Oh, ko. Ay malalaki na ngayon, eh, siyempre hmm, natutuwa ako nasusuportahan ko yung pamilya ko. mm. Kaya hindi na ako nag-ano kasi panay-panay pa ang suspend dito, Yun ang isang mahirap suspendido. sa hinete 'no, yung nagpapanalo ka, masususpindi ka, tapos ang hirap Oo, bumalik, 'di ba, ang tama ka, hirap. oo. Eh, parang nadidismaya ako, Mm, nawala na-discourage yung utak ko, eh. mm, Kaya sabi ko, parang gusto ko na mag-abroad hmm. kasi kada buwan siyempre 'pag sa abroad siguradong pera. May kita. Hmm. Nasuspindi nga akong 1 year, 1 year? 1 year. Anong kaso mo? Anong sabi ng steward, anong hatol sa'yo? Hmm, Ano, pinatalo mo daw? pina talagang pumigil ako, patalo talaga yung ginawa ko, eh. Bakit yun ang orden? Wala nga si Florendo, nasa ibang bansa, eh, wala Oo, ngang oo. nagsabi sa'kin na labas Hindi ako. mo alam kung anong orden ng kabayo na Wala, eh, kaya hindi mo alam kung itutuloy mo o ano. humatak Hmm, lang ng humatak, eh. Pero ah, hindi ko pinanalo, sinigundo ko talaga, pinigil ko. ah. Wala, Sarili mong desisyon yun, walang nag-orden sa'yo. oo, kasi Ah, natakot akong matanggal ako, baka umawat ako mamaya kasi, kay Florendo. manalo tapos Out gusto pala agad, nila hindi 'wag mo na manalo, baka may pinaghahanda ibang karera, gano'n. oo nga, eh. Nang nasuspindi ka ng 1 year, may sustento. Wala nga, eh. Yun ang isa pang masaklap sa buhay ng hinete, 'di ba, Kaya yung masakit, wala kang wala kang income 1 taon, 'di ba? Hmm, hindi nga ako nag-ensayo, eh. Hindi hmm. nga sabi ko, anong gagawin ko, ensayo ako ng ensayo, wala namang sweldo. Ah, Ano abuhay ko sa pamilya ko? oo nga, tama, tama. Ngayon paano ka nga nakarating ng Japan? Ah, nakiusap ako kay Mo, Si Kuya Imo pa rin, PC Basco. Talagang oo, best friend mo si Kuya Imo, eh, 'no? oo. Hindi talaga magkakasama tayo sa Ah, 'di ba? Makati, 'di ba, Oo, 'di ba? Nakikita pa nagkaka-bonding kita tayo, eh, dun. oo. Paanong ginawa ni Kuya? Sabi ko nga, baka puwede mo akong i-backup dun sa Japan. Ayun, pinalakad sa'kin yung mga papers, Hmm, yung mga kailangan, hmm. yun. Tapos nung buhay pa si RC Basco, Oh, yun nga inano niya, ah, pinagtulungan nila na makarating ka oo, sa Japan. Nakarating ka naman agad? oo. Ayun, nagdalawang ano pa ako, eh, nagdalawang papel pa ako, eh. Kasi na-expire yung papel ko dati, Yung una na-expire, oo. nalipasan. Eh, ngayon yung pangalawang papel, yun, tapos naging okey na. Anong 19 ka dumating ng Japan? 2008, 2008? 15 2000, years ka na dito sa Japan? oo, Ang tagal mo na dito sa Japan, ah. oo. So, nung pagdating mo sa Japan, anong siyempre hinete ka sa Pilipinas. Tapos sa Japan mag-iensayo ka. Ano, halos parehas lang ba yung pag-iensayo sa Japan tsaka sa Pilipinas? Ay, Delikado mag-ensayo dito. oo, Tsaka ang lakas ng kabayo, 'no? Ang pansin ko talaga, iba power ng kabayo oo, dito. Ano, oo. matigas? Ha? Matigas, talagang matigas? Salbahe, hindi Hmm, naman meron namang matigas, hmm, kaso lang yung mga tanga siya iilangan, damo lang iilag, hmm. papel iilagan. 'Di Eh, sa'tin okey naman yun, eh. ang dami mong hulog dito. Ditong lang na ako nabalian, ang dami kong bali na, ang dami kong diferensya rito, eh. Dito sa Japan? Anong Hmm, pinakamalalang hulog mo rito?
Ay, bali ang tadyang. Tadyang? Oo. Di, Kaliwat kanan bali eh. ilan? Dalawa dito. Oh. Sa kanan. Sa kaliwa isa. Pero ano, nung... Tapos yung tuhod ko, nagkaroon ng crack. Pero hindi ka umayaw na nananakay ka pa rin noon pagkatapos. Oo, sumasakay ako. Kaya nga sabi nung ako, nga kahit may edad pa rin, magkamit, kahit may edad pa rin, lumalaban pa rin na ano eh. Hindi, iba yung tapang mo sa kabayo eh. Kita ko yun kahit nung bago ko pa lang sa karera, iba yung, wala kang kahit malaki pa, larga, di ba? Ayun naman. Kaya may iniisip natin pamilya eh. Talagang mahal mo yung pamilya mo. Kasi tayo naman, kaya naman tayo nag-abroad eh, di ba? Tama ka doon. Para sa pamilya natin eh. Ayun, Kasi kung pang sarili lang natin eh, hindi natin kailangan. Yun nga eh, tama ka doon eh. Point na point ka doon eh. Eh yung iba, pag nagsasabi na gano'n na, kasabihin nila, bakit ka? Parang nga sa pamilya ko, kaya nga ako nag-abroad eh. Hindi, dapat mag-ano ka, hindi, mali kayo. Yung pangarap ko nga, para saan? Para sa pamilya nga eh. Sabihin nila, mag-ano rin ako, sarili ko. Eh, pag namatay ako, siyempre, pamilya ko maiiwan, di ba? Tama. Tsaka, hindi, siyempre, tayo bilang isang tatay, siyempre, hindi natin kayang isin yung mga anak natin na hindi kakain, hindi nakakapag-aral. Masakit sa kalooban natin yun eh. Tama ka doon, Yun nga. Eh, ba't hindi nila naabot ng pag-iisip nila? Eh, hindi magkakaiba isip ng tao eh. Kumbaga, yun nga ang sinabi ko sa kanila eh. Hindi pare-pares tayo ng utak eh. Kumbaga, tayo, nung nagkapamilya tayo, nilaan natin yung buhay natin sa mga anak natin. Yan. Di ba? Yan ang gusto kong marinig. Totoo, tama ka dun. Eh yung iba, pag ginakwento ko ganyan, hindi. Ay anong, para nag-abroad ka, para itabi mo yung pera mo, eh pag namatay ka. Yun nga, di ba? Madadala mo ba sa kabaong? Tama ka dun. Kalukuhan yun. Ba Kaya talaga? point na point ako, tama yung nasabi mo eh. Tama rin nasabi ni Imo eh. Yung ibang nagapayo sa akin, hindi din. Kaya hindi ko na-accept eh. Paano ko acceptin yan? Sa edad kong to, 50 na ako mahigit. 50 ano ka na ba? Eh, 58 na nga ako eh. Kasi parang nasa ano ka lang, mga 45 ka lang, hindi ka tumatanda. Pero sumasakay ka pa ngayon? Sa ngayon, hindi na eh. Hindi ako binibigyan ng sakay, pero pag binigyan ako sakay, ayaw ko na rin. Sa dami ng bali mo? Oo, hindi, tsaka tama na haba na ng serbisyo mo rito. Kumbaga, mag-alaga ka ng kabayo, okay na yun eh, di ba? Yun man din, tama ka man din doon. Siyempre, ayaw natin magretiro na yung hindi na tayo makalakad, di ba? Iba yung buo ka eh. Iba yung serbisyo ko na rito eh. Nung araw eh, sabi sa akin na, ni Amo eh, good rider. Eh, alam nga namang good rider na pa ako hanggang 10 taon serbisyo. Ano ako? Napakamatay. Tama, tira natin ng lakas yung sarili natin na mahirap yung sobrang nagpapakabayani ka. Tapos, putya, bedridden ka na disgrasya ka, di ba, na ganun, di ba? Tama yung ano mo na yun, yung decision mo na yun. Yan nga gusto ko marinig sa mga salita na yung mga nagapayo sa akin. Hindi yung mga payo na tagad yung ulo ko. Totoo lang. Hindi kasi depende yan sa mga taong makakausap mo eh. Tayo magkakilala tayo. Alam natin, kilala natin yung isa't isa. Tsaka pare-parehas tayong mahal natin yung pamilya. Tama yung mga payo mong ganyan eh. Ang ganda nga ng payo mo eh. Kasama mo ditong Pilipino sa trabaho mo? Ari Mamukod, Regan Mamukod. Si Regan. Okay din naman si Regan eh. Mabait din naman si Regan eh. Kaya sabi ko, tumagal na siya kasi medyo bata pa siya. Kaya ako may edad na. Gusto ko nang umayaw. Uuwi na ako. Gusto ko nang makasama yung pamilya ko. Siyempre, di ba, alam mo, may kapatid akong hinete. Nakakalaban mo naman si RC Tanagon. Oo. Bait na kalaban yung kasabihan kung perdero labas. Yan. Kampihan kita pag ano. Sige. Magkaibigan kayo na ano. Oo naman. Kaya nga kabiro ko, di ba? Ayos naman yan. Anse, di ba? Dati magkakasama tayo sa Makati. No? Hanggang dito sa Japan, magkakasama pa tayo na. Hindi natin nakakalimutan yung isa't isa. Kaya nga masaya ako eh. Kagabi nga, masaya pa ako eh. Hanggang ngayon, masaya pa rin ako. Siyempre, na-miss ka namin eh. Gusto namin kinakamusta yung mga kaibigan. Kaya nga nung sabi ni pumunta kayo. Sige. Kahit pa paano naman, kahit wala pa akong perang gano'ng nakatabi medyo nagluto naman kayo ng kaunti. Yan si RM kami talagang
pala kaibigan din 'to, talagang pagkaibigan ka nito, kaibigan ka nito, di Ay, ba? oo, Ngayon naman, sa Pero mga namimili rin. sa mga sa mga hinete ngayon sa Pilipinas na tingin mo yung hindi na sila masyado nabibigyan ng sakay, ano ma-a-advice mo sa kanila? Ay, yung mga hinete na ano, Na hindi hindi na ganun. nakakasakay, di ba, na Magbago sila ng ano nila. kumbaga Eh, mag-abroad din sila, gano'n. oo. Yun dapat, hindi yung palagi nilang asahan na gantay sila ng sakay. Huwag silang umasa. Sayang, Kasi, hindi ba, gano'n din naman, di ba? maraming hinete na ngayon na magagaling. Yung mga sumisibol na magagaling. Mm, Siyempre, natabunan yung iba. mm. Mag-iba sila ng propesyon. Kumbaga kung mahal mo yung pamilya mo, Ayan, tama ka talagang doon. maisipan mo mag-abroad. Oo. Kasi dito, hindi mo kailangang panalo di ba? Oo. Mag-iinsayo ka sa Pilipinas, Sigurado dito ka na rito. lang, di ba? Sigurado ang pera rito. Oh, yun pa. Yung income na kada buwan, kikitain mo. Kulang-kulang ngayon mababa ang palitan. Kulang-kulang sa sahod ka, kulang-kulang 100. Malaki malaki pala Oo. sweldo ng mga rider dito sa Japan, nakita nyo. Sa Oo. Pilipinas, bago mo kitain yun, napakahirap nun. Ay, nung araw, Hmm. 100, kikita ka ng 100,000 mahigit sa isang buwan eh. Yung malaki pa yung palitan. Oo, yung mga 50 mahigit. 50. Oo. Isisweldo kung 25. Oo, ang laki nun, 125. Oo, yun nga. Nung kalaki, no? Oo, di ba? Hmm. Ngayon, parang nakakadismaya na. Baba, 37. 37.8, di ba? Oo. No? Maswerte pa rin tayo kahit at least may hanap buhay tayo na talagang Ayo, tama ka rin. may hanap buhay tayo. Siya pa, nagkakaedad tayo. Oo nga. Oo. Tama din yun. Ano naman yung mga natutunan mo dito siyempre lumayo ka sa Pilipinas, napunta ka ng Japan. Ano naman yung mga natutunan mo dito sa Japan? Marami rin yung pagtuturo ng mga kabayong bago insayuhin, yung sa braking. Ibig sabihin, ibang-iba yung pagtuturo sa Pilipinas sa pagtuturo dito. Ay, oo. Marami. Oo. Ibang-iba. Malayo sa Pilipinas. Kumbaga, kung ikaw, kunyari, di ba, tatapos ka dito ng karir sa Japan, babalik ka sa Pilipinas. Ano ba, gusto mo bang bumalik sa karera? Kung sakali bang mabigyan ka ng break na pahawakan sa iyo yung kwadra na to, tatanggapin mo ba? Hindi siguro kasi malayo ng karera. Isa pang Cavite isa ako. pang pahirap yan yung Oo. lumayo yung karera hindi kagaya Talo tayo dati sa na pamasahe. hindi kagaya dati na paggising mo andiyan na yung karera, di ba? Oo. Isa pa yun Nung araw, nakatira akong Guadalupe. madali Santa lang, Ana, di isang ba? sakay. Pagbaba mo ng PRC, lakad ka yun na yan, di ba? Oo. Pero ngayon, parang ayaw ko parang iiwas na wari ako sa Sa karera karera. na. Pero sa mga anak mo, wala bang nag-interest na magtrabaho sa karera? May gusto magbalak pero hindi naman porsigido. Dapat pag porsigido ka, medyo magkaroon ka dapat ng experience sa kwadra Oo. bago i-apply ko siya dito sa amo ko. Sabi, Ilang taon na ba anak mo na yun? mga 20 plus, mga 26. Bata pa. Bata pa. Malay mo, marunong ba kumbaga, wala siyang experience sa kabayo pa? Wala, mahirap naman na sagasa ko siya rito madisgrasya siya Yun, tama ka rin dun. Siyempre, iiyak ako, Oo. magulang ako. Tama ka rin dun. Wala namang magulang na gustong masaktan yung anak, Oo nga di ba? Siyempre, iiyak ka dun. Oo. Ako nga, may experience, nandidisgrasya pa, isa pa kaya. Oo. Tayo, kumbaga, alam natin kung lulundag yung kabayo o sisipayan, Ayun di nga ba? Kasi sa tagal natin na Iba na yung may experience. Oo, sa tagal Tama ka natin dun. isang malaking malaking pyesa natin yan na yung experience natin. Oo, di ba? experience lang. Kasi ibang kabayo rito mamaya damba siya, kalmutin siya sa ulo. Ito Kawawa naman ako. ang isa pang tanong ko. Ngayon ko lang tatanong to. Kasi nakita ko dumadami mga Indiano dito eh. Oo. Ano naman pinagkaiba ng karakter ng Indiano magtrabaho sa Pilipino? Kasi ang Pilipino, isa, pulido magtrabaho, masipag, Indiano tamad. Tsaka binaba nila yung presyo ng... Oo. Kaya ngayon, kumbaga, nagkakaroon ng idea yung mga Hapon na mura yung kinuha. Kaya lang, nagkakaloko-loko yung mga kabayo, nagkakadisgrasya, di ba? Hindi naman ganong marunong sa kabayo.
Tsaka iba talaga yung Pilipino, Ibang pulido. magtrabaho ang Hmm. Pilipino. Kaya Pilipino the best, kahit Hmm. saang bansa. Oo, sinasabi naman yan kahit saan pumunta akong bansa, yung mga narating kong bansa, talagang gusto nila yung Pilipino, yung kabaitan, Oo. yung yun nga, yung hospitality na tinatawag, tsaka yung quality ng trabaho. Talagang Isa 'pag pa tinrabaho, trabaho talaga. Isa pa sa language. Yan, 'di ba? Kahit Oh, papaano sila dajabu-dajabu pero kung hindi nila alam. hmm, Sa atin, alam natin kahit English o lengguwaheng mabilis Hapon, tayo pu-pick 'di up. ba? Iba yung pick up natin. Yung common sense ng Pilipino Oo, sobrang taas, 'di ba? magaling ang Pilipino kahit sa trabaho, sa language. Eh, ngayon naman yung mga paparating dito siyempre maraming nangangarap magpunta ng Japan, mga mapa-SOTA, mapa-trainer, mapa-insedor. Ano naman mapapayo mo sa kanila na pagdating nila dito? Hindi, mapapayo ko lang, ingat lang sila kahit may experience sila. Isa pa, pagbutihin nila yung salita ng Hapon kasi minumura na sila, pinapagalitan na sila, hindi pa nila alam, 'di Kailangan ba? pag-aralan nila, ano? Ang pag-aralan, the best, number one, Mm, yung salita ng Hapon para mm, maintindihan nila kung anong dapat gawin. mm. Kasi nung araw ako, hindi ko alam, parang akong nagiging tanga. Oo, ang hirap nung dumating din ako dito sa Japan, kahit "Ohayo gozaimasu" wala akong alam, eh. Yeah. Kumbaga, kasi ako Oo, kagaya kayo mga hinete, maraming magga-guide sa inyo. Ako iba yung posisyon ko, nagbabakal ako, eh. Kumbaga, walang mag-guide sa'kin kung ano, kasi gusto ko oo, ipaliwanag, hindi ko maipaliwanag. tama Ngayon, ka dun. umabot ng taon, ngayon 5 years, kumbaga gamay ko na at kahit papaano nasasabi ko na yung mga gusto kong gawin. Mas naa-appreciate nila yung ginagawa mo. Oo, tama ka ron. Kaya iba Oo, talaga yung ano, eh, iba yung marunong ka mag-Ilonggo. oo, number one yun. Number one yun kasi yung side mo, Oo, hindi pwede mo mong mabigay, 'di ipaliwanag, ba? Hindi mo kahit man sabihin mong may gusto kang oo, sabihin na tama yung oo. sasabihin mo, 'Di ba? hindi mo masabi dahil Oo, nga hindi ka marunong. correct na, Isa sa correct na kita pinagdaanan ko dun, 'yan, oo. tama 'yan sinabi Oo, ni Magkamit na napakaimportante niya na importante yung nalalaman yung matuto ka. language ng Nihongo, Oo, yung marunong ka mag-Nihongo. hmm, Kasi yung mali mo at tama mo, yung gusto maipapaliwanag mong mo. paliwanag na ito, ganyan. Hindi yung Number one 'pag yun. pinagalitan ka lululunin mo na lang, 'di Sabi, ba? ay yung mga Indiano pinapagalitan din siya, "Hay, hay." Ay, Anong hay? Tayo, minumura na, hype ka, hay, oo. arigato pa, nagte-thank Ayan, you pa, 'di ba? Ayun. biro-biro nga, eh. Hmm. Kalukuhan ng natatawa nga ako, Pero eh. kamusta naman yung pamumuhay mo dito sa Japan? Kumbaga, siyempre 15 years ka dito, malayo ka sa pamilya mo. Medyo ano nung mga pinagdaanan mo na yun nga, long distance yung ano mo sa pamilya, kumbaga sa cellphone lang, eh, okey ka Ah, lang ba na ano? ayos naman nung araw, nung unang-una ako, nung bago-bago Hmm, ako, natalban ako ng lungkot. homesick? Oo, Mm, napaglabanan ko lang, alang-alang sa pamilya ko, sabi ko, labanan ko 'to. hmm. Maano lang yung guminawa lang yung mga anak ko at saka yung pamilya ko, Yun ang guminawa. tinatawag na mahal mo talaga yung pamilya mo. Oo, Yun ang tinatawag na kasi iniisip ko 'pag namatay ako, siyempre sino ang aano tagal ka sa'kin? pa mamamatay, ang lakas mo, akala ko nga Hindi mga 40 mahigit ka lang, eh. Hindi natin Oo, masabi ang oo. lakas, kasi ang kamatayan hindi natin alam kung kailan tayo magpapaalam. Hindi, pagka mabait kang tao, alam ng Panginoon na marami kang Sabagay, obligasyon, hindi ka niya basta kukunin ng ano. sabagay, tama yun. Sana nga, Oo, sana nga. Kasi nagdadasal nga ako, eh. hmm, Totoo lang, eh, nagdadasal din ako. hmm, Kahit papaano tumatawag ako sa taas. hmm. Iba yung may Kita mo na hinihingala lang ka, yung eh, mga 'di ba? sipa sa'kin, yung mga sipa sa'kin sa mukha. Basag nga 'to, eh. Nasipa ka sa mukha? Sipa Hindi, na. ano, knockout ka nun, baksa ka nun. Yumuko lang ako, ang lakas, eh. Ang lakas Buti ng hindi ka nawalan ng malay. hindi naman. Hmm, Ramdam ko, eh. Nagmanid lang yung kabilang pisngi ko. hmm. Sabi ko, "Ang lakas, ah." Yung belo pansipa ng kabayo, Yung talon, persado, yung dumumba tapos oo, biglang pumitik na gano'n? yung pumitik. Sakit nun. Naiwanan kasi Hmm, ako. Naiwanan ako, sumalida siya. hmm, Hinigit kong gano'n, hindi ako nakadistansya. hmm. Siyempre natakot ako na makawala kasi mapapagalitan ako ng amo ko. Eh, sabi nga nung kaibigan kong Australiano, "'Pag gano'n, buhay mo na ang nakataya do'n, pakawalan mo na." May point din naman yung Australiano na yun, kasi siyempre buhay natin Sabi isa niya, lang "May yan, eh, 'di ba? pamilya ka, Yung eh. hmm, Kasi yung buhay mo iligtas mo." hmm, Eh, sabi ko sa kanya, hindi ko naisip, eh.
Ang tapang kasi natin mga Pilipino, eh, no? Ang tapang natin sa Ang kabayo, eh. lakas, totoo Iba lang. yung lakas ng loob Doon ako, natin, eh. suka nga ako ng dugo doon, eh. Pero hindi galing dito sa loob, galing dito Sa sa bibig ano, lang na sa ano, bibig. na ano. Hmm, Basag na basag 'to. hmm. Pero iba weather dito sa ano mo, sa lugar mo, sa Orocawa 'to, 'di ba? Iba, Oo, malamig napakalamig. dito. Ang lamig dito ngayon. Ay, oo, malamig dito. Paano 'pag nag-yelo, ano, paano kayo nagtatrabaho? Paano siyempre ang hirap niyan, eh. Oo, eh, -20, mga 25, gano'n. ay, sobrang lamig dito, eh, parang dulo na ito, eh. Oo, alam ko Russia na yung ano nito, Oo, eh, eh. yung kabila, eh, 'di ba? Alam nga ni mo na malamig dito, eh, Orocawa. Alam ko dito rin si Kuya Imo galing dati, nung una Galing niya, man din dito eh. yan. Sa Di Orocawa. di nila ang yan ay nalakad namin pag gano'n, Hmm, Umiuchi. hmm. Malamig din, eh, Orocawa. Oh, bayang karerista, hanggang dito na lang yung ano natin kay Magkamit. At least nakita niyo uli si Magkamit, yung mga taga-subaybay niya. May mga gusto ka bang batiin sa Pilipinas, pamilya mo? Batiin mo na. Ah, pamilya ko, Hmm, hello, dito ako, Japan. In-interview ako ni best friend ko 'to. oh, kaibigan natin 'to. Anak ni sino tatay mo? Boy Tanagon. Boy Tanagon. Oo. Ayun. Okay na. Kapatid ni Si RC Tanagon, yung jockey. Jockey RC Tanagon. Yeah, Oh, yun, eh, kayong mga ingat kayo, mga jockey. nasa Pilipinas diyan, ayan, eh, binabahagi natin yung mga kwento ng mga Oo, kinete dito, mga nagtatrabaho dito. kung gusto. Hindi porket, sabi nga ng nakakarami, hindi porket nasa Japan ka, marami kang pera. Tama ka ron. Oo, Kasi tama tingin sa nila akin. pag nag-Japan ka, ang dami Yeah. mong pera. Pero Yeah. totoo lang, di ba? Hirap talaga na ano. Ba't hindi nila naisip yun? Yung Oo. mga nagapayo sa akin. Oo. Talagang, Buti nga, ang ganda ng ano mo sa akin, approach eh. talagang ano yun, kumbaga, yung kinikita natin dito, talagang nakalaan sa pamilya lang talaga natin. Talaga. Yung iba ko, Tayo nga, tinitipid natin yung sarili natin para mapadala natin sa kanila. ba't hindi nila naisip nila? Hindi. Ang ganda nga ng approach mo eh, totoo lang eh. Eh, ano lang yun talaga na, Ang sarap ng interview mo sa akin. pagka, minsan pagkabalik namin, kwentuhan ulit tayo, interview Ay, tayo, di ba? oo. Share lang naman na at least, yung mga nangangarap magpunta ng Japan, may idea sila kung ano yung tatahakin nila dito. Oo. Tsaka, kahit pa paano, naiga-guide sila ng mga, tulong-tulong lang naman, Pilipino tayo. Pero maganda. Maganda Hmm. yung approach mo. Hindi naman yung ano na ano. Tsaka maganda yung mga ano mo sa akin na nakakaunawa ka na-accept mo yung kalagayan ko, yung mga salita ko na Tayo naman para sa pamilya. tayo naman talaga, wala naman Di ba? talagang, Ilan taon ka na ba? ngayon, 44 na ako eh. Bata mo pa rin pala. Hmm. Si Tommy. Si Kuya RC, 46 na yun eh. Mas matanda sa akin yun eh. Matanda ba si Tommy? Oo, mas matanda sa akin yung kuya ko na yun. Buti nga at nasa Japan na rin eh. Gusto mo interview natin? Adik! Yun, Jin. Morning! Morning, Inda. Komando. Indian Army. Hmm. Isang ka-workmate ni Magkamit. Indian Army, Komando. Sugoy! Wari? Bayang Karirista, hanggang dito na lang tayo. May interviewin pa tayo maya-maya. Tingnan natin kung ano pa yung mga story. YouTube. Maraming salamat sa inyo.